John Wick na naibangga ang kanyang sinasakyang SUV sa isang pader. Pasuray-suray siyang lumabas ng sasakyan, duguan at sugatan. Habang gumagapang siya papunta sa gilid, inilabas niya ang kanyang telepono at pinanood ang video ng kanyang asawang si Helen sa may dalampasigan. Maya-maya ay napahiga si John at ipinikit ang kanyang mga mata. Bumalik ang eksena ilang araw pa lang ang nakakalipas, kung saan nagising si John sa isang maulap na araw. Nagkaroon siya ng flashback habang kasama ang asawang si Helen, hanggang sa kamakailan nang bigla na lang itong bumagsak habang sila'y magkasama. Napag-alaman na meron siyang cancer, na kalaunan ay kumitil sa kanyang buhay. Sa araw ng libing ng kanyang asawa, nilapitan si John ng dati niyang kaibigan na si Marcus para makiramay. Nang gabing yun, isang delivery ang dumating para kay John. Nang buksan ito, nasorpresa siya nang makita ang isang maliit na beagle. Nakita ni John ang isang sulat mula kay Helen na sinasabing nahanap na niya ang kapayapaan sa kanyang kamatayan at ngayon ay nais niyang mahanap ni John ang kanya. Nang mabasa ito, hindi na napigilang umiyak ni John. Inilabas niya ang aso at nakita ang isang bulaklak sa collar nito, dahilan upang malaman ni John na Daisy ang kanyang pangalan. Kinabukasan, patuloy na sinusundan ni Daisy si John habang inilalabas niya ang kanyang sasakyan para mag-grocery. Huminto muna siya sa gasolinahan para magpagasolina, at nakita ang tatlong Russian mobster kabilang si Yosef Tarasov, anak ng mafia boss na si Viggo Tarasov. Lumapit si Yosef sa kotse ni John at pinuri ito. Tinanong ni Yosef kung magkano ang gusto niya para dito, ngunit sumagot si John na hindi niya ito ibinibenta. Lumapit si Yosef kay Daisy ngunit itinaboy siya ni John. Pagkatapos, sumilip sa bintana ang isa sa mga kaibigan ni Yosef at binati si John ng magandang araw. Kinagabihan, habang nakahiga si John sa kama, kinailangan ni Daisy na gumamit ng banyo. Pagbaba nila, dalawang lalaking nasa dilim ang nakatayo sa harapan ni John, habang ang pangatlo naman ay kumuha ng pamalo at hinampas si John sa ulo. Sinimulan niyang bugbugin si John, habang ang isa sa mga lalaki ay lumapit kay Daisy at binali ang leeg ng kawawang aso. Tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara para ipakitang siya si Yosef, at pagkatapos ay pinatulog na si John. Sa oras na nagkamalay na si John, lumapit siya kay Daisy at paulit-ulit na hinawakan ang kanyang ulo. Samantala, dinala ni Yosef ang kotse ni John sa isang workshop na pagmamay-ari ni Aurelio. Agad na nakilala ni Aurelio ang kotse at tinanong si Yosef kung saan niya ito nakuha. Ipinagmalaki pa ni Yosef kung kanino niya ninakaw ang kotse at pinatay niya ang aso ng taong ito. Nang marinig ito, sinuntok ni Aurelio si Yosef sa mukha. Makalipas ang ilang oras, dumating si John sa workshop at tinanong kung dinala ba dito ang kanyang kotse. Ibinigay ni Aurelio kay John ang pangalan ni Yosef upang kumpirmahin na siya ang kumuha ng kanyang sasakyan at pumatay sa kanyang aso. Nang gabing yun, tinawagan ni Viggo si Aurelio para itanong kung bakit niya sinuntok si Yosef. Sinabi ni Aurelio na ginawa niya ito dahil ninakaw ni Yosef ang kotse ni John Wick at pinatay pa ang kanyang aso. Ang tanging tugon ni Viggo ay ang salitang "O". Samantala, dinala ni John ang isang sledgehammer sa basement at sinimulang basagin ang sahig. Sa ilalim nito, kinuha niya ang isang box ng mga baril at bala. Samantala, nakipagkita si Viggo kay Yosef sa kanyang tahanan upang pag-usapan ang sitwasyon. 2 beses niyang binanatan sa tiyan ang kanyang anak upang pagsabihan ito, at ipinaalala sa kanya kung gaano kapanganib ang taong binangga niya. Sinabi ni Viggo kay Yosef na minsan niyang nakatrabaho si John, hanggang sa nakilala niya si Helen at nagpas siyang magretiro sa pagiging hitman. Binansagan si John bilang boogeyman o Baba Yaga, o ang taong ipinapatawag para patayin ang boogeyman dahil hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay ang kanyang target. Pagkaalis ni Yosef, tinawagan ni Viggo si John upang ayusin ang usapin, ngunit binabaan lang siya ni John ng telepono. Dahil dito, nagpadala si Viggo ng isang pangkat ng hitman sa bahay ni John upang patayin siya. Gayunpaman, alam na ni John na mangyayari ito at itinumba silang lahat ng walang kahirap-hirap. Kumilos siya na parang si Tanggol sa Batang Quiapo at pinatay ang huli sa pamamagitan ng pagsaksak sa puso ng lalaki. Pagkatapos nito, tinawagan ni John ang isang clean-up crew para itapon ang mga bangkay. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinawagan sila ni John, at alam nilang hindi pa ito ang huli.
Samantala, nakipagkita si Vigo sa lalaking si Marcus kung saan hiniling niya sa kanyang patayin si John Wick para sa isang bagong kontrata na nagkakahalaga ng $2 milyong at tinanggap naman ni Marcus ang alok. Inutusan din ni Vigo ang kanyang kanang kamay na si Avi na tumawag ng ibang mga mersenaryo para gawin ang trabaho. Samantala, pumunta si John sa Continental Hotel, isang hotel na para sa lahat ng mafia at mga kriminal, at nagpasyang manatili doon habang isinasagawa ang kanyang trabaho. Doon, nakita niya ang isang babaeng hitman na kakilala niya, na kilala sa pangalang Perkins. Nakipagkita si John sa isa pang dating kaibigan na si Winston, sa pagbabakasakaling alam niya kung saan nagtatago si Joseph. Kinagabihan, pumunta si Marcus sa rooftop ng gusali sa kabilang kalye, at inihanda ang kanyang rifle upang itutok sa silid ni John. Mula sa scope, nakita niyang may pumasok sa kwarto. Nagpaputok siya para balaan si John at nabunyag na ito ay si Perkins. Sinimulan niyang barilin si John habang si John naman ay sinusubukang iwasan ang babae. Sinabi niya kay John na babayaran siya ni Vigo ng doble kung lalabagin niya ang mga patakaran ng hotel. Kalaunan, nagawa niyang ma-headlock si Perkins at sinabing bubuhayin siya kung sasabihin niya kung saan nagtatago si Joseph. Pagkatapos sabihin ni Perkins na nasa isang bathhouse si Joseph malapit sa hotel, pinatulog na siya ni John at iniwan ang babae sa kanyang kapwa hitman na si Harry. Hindi nagtagal, pumasok na si John sa bathhouse kung saan naroon si Joseph at kanyang mga kaibigan. Sa sandaling makita nila si John, sinimulan sila nitong pagbabarilin habang si Joseph naman ay nagmamadaling tumakas. Pinatay ni John ang bawat mobster na nakasalubong niya, ngunit nakatakas sa kanya si Joseph na sumakay sa isang getaway car. Samantala, ipinosas ni Harry si Perkins sa isang upuan, ngunit hindi niya alam na na-dislocate na pala ng babae ang kanyang hinlalaki para makawala. Agad niya itong sinunggaban at nilagyan ng unan ang mukha ni Harry bago siya binaril. Sa kabilang banda, pumunta si John sa isang simbahan kung saan itinatago ni Vigo ang kanyang mga pera. Matapos barilin ang lahat ng goons sa simbahan, pinilit ni John ang pari na dalhin siya kung saan nakatago ang pera. What do you think you're going to do with all of that? Nang makarating sa safe, sinunog niya ang lahat ng pera ni Vigo. Ilang sandali matapos malaman ni Vigo ang tungkol sa ginawang panununog, naipit siya sa isang barilan na pinangungunahan ni John. Bagamat napatay ni John ang karamihan sa mga tauhan ni Vigo, na-knockout siya nang banggain siya ng isang rumaragasang SUV na nagpatalsik kay John. Nahuli siya ni Vigo at nagtataka ang mobster kung bakit ginawa ni John ang lahat ng ito para lang makapaghiganti. Sumagot si John na ang aso ay regalo sa kanya ng namatay niyang asawa at kinuha ito ni Joseph sa kanya. Matapos siyang pahirapan, iniwan na ni Vigo si John sa kanyang mga tauhan para patayin siya gamit ang isang plastic bag. Gayunpaman, pinapanood pala sila ni Marcus sa kabilang gusali, at binaril niya sa ulo ang isang tauhan ni Vigo upang hayaan si John na dispatchahin ang isa pa. Agad na kinuha ni John ang kanyang baril at pinagbabaril ang sinasakyan ni Vigo, kung saan siya na lang ang naiwang buhay. Dahil dito, napilitan si Vigo na sabihin kay John na nagtatago si Joseph sa isang safe house sa may Brooklyn. Ang safe house ay binabantayan ng mga armadong kalalakihan, ngunit wala sa mga ito ang nakapigil kay John na patayin sila at salakayin ang lugar. Sinubukan muling tumakas ni Joseph, ngunit sa pagkakataong ito, nahuli na siya ni John at tinapos na siya. Bilang pagganti sa pagkamatay ni Joseph, pinahanap ni Vigo sa kanyang mga goons si Marcus at dinala siya sa kanyang bahay. Doon, binugbog nila si Marcus ng husto hanggang sa barilin siya ni Vigo at Perkins. Tinawagan ni Vigo si John para sabihing lumabag si Marcus sa kontrata, bago umalis para sumakay sa isang chopper paalis doon. Bago pa makapunta sa chopper, na-corner si Perkins ng 4 na lalaki na pinamumunuan ni Winston, na nagsabing nilabag niya ang mga patakaran ng Continental Hotel. Samantala, nahanap ni John ang katawan ni Marcus, at nagmamadaling umalis para itumba si Vigo. Nahanap niya ang kontrabida na papunta sa chopper, at sinubukan silang banggain gamit ang kanyang sasakyan. Pinalabas ni Vigo si Avi para patayin si John. Ngunit binangga siya ng ating bida gamit ang kanyang sasakyan. Sinubukan ni Vigo na itulak ang sasakyan ni John sa ibaba, ngunit ligtas na nakalabas si John. Kalaunan, nagkaroon ang dalawa ng isang hand-to-hand battle sa gitna ng malakas na ulan. Sinubukan ni Vigo na saksakin si John, ngunit itinulak ni John ang patalim sa kanyang sarili bago ito kinuha at isinaksak sa leeg ni Vigo. Pagkatapos ay iniwan na niya ito at hinayaan siyang mamatay.
Bumalik tayo sa unang eksena kung saan duguan pa rin si John. Matapos mapanood ang video kasama si Helen, na-inspire siyang patuloy na mabuhay. Pumunta siya sa isang dog shelter at ginamot ang kanyang mga sugat. Sa huli, kumuha siya ng isang aso at sabay silang umuwi, at dito na nagtatapos ang pelikula.